naririnig. Ayan, pa-clear naman po. Ayan. So, maraming salamat at isang mapagpalang araw po sa ating lahat at kinagagalak ko po na kayo ay makasama ngayong gabing ito na tayo po ay sama-sama na mag-aaral ng kanyang salita. Ayan. So, purihin po ang Panginoon at wini-welcome po namin ang bawat isa. Ayan, na naririto po sa One Way Jesus. So, marami pong salamat sa inyong presensya at isa pong privilege, ayan, na ako po ay makapagbahagi sa inyo ngayong gabing ito. So, purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, tayo po ay mag-aral ngayong gabing ito at sabay-sabay po tayong matututo. Ayan. So, ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ito ay Why Worry? Ayan. Why Worry? Ayan po ang ating title ng ating pag-aaralan ngayong gabi at matatagpuan po natin yan sa Matthew chapter 6 verse 25 to 34. So, hayaan nyo po na basahin ko po ang salita ng Panginoon. Ang sabi niya po is sa Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Sabi niya po, kaya nga sinabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit pa ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila naghahasik, ni nagsisigaspas, ni nangangatipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? At alin sa inyo sa pagkabalisa ay mapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. At tungkol sa pananamit, bakit kayo mangangabalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano nagsisilaki, hindi nangangapagal, ni nangangasulid man. Gayon man sinabi sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kalwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung dinaramtan ng Diyos sa ganito ang damo sa parang, na gayon ay buhay at sa kinabukas ay igagatong sa kalan, hindi ba lalong na kayong karamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Yamang talastas sa inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Kay huwad ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat sa kaarawan ng kanyang kasamaan. So, yan po ang salita po ng Panginoon. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon pong gabing ito, kami po, Lord Panginoon, isama-sama, Panginoon, na mag-aaral ng iyong salita, Lord God. Nalangin, Lord Panginoon, namin na ikaw, Lord Panginoon, ang magbigay, Lord Panginoon, ng sapat na pangunawa sa bawat isa sa amin. Lord God, na ikaw, Lord Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon, na ang iyon, Lord Panginoon, kalooban, Lord Panginoon, sa bawat isa sa amin ay maging ganap, Lord Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal na iginagawad, Lord Panginoon, sa bawat isa. Lukubin mo, Lord Panginoon, kami ng iyong banal na Espiritu, Lord Panginoon, na sa aming pag-aaral, Panginoon, ihigit, Lord Panginoon, ng may maunawaan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa. Ito, Lord Panginoon, ay sinasama at dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. So, ang ating mong pag-aaralin is why worry. Ayan. So, sabi po, ang definition po kasi ng worry, sabi po niya is to feel uneasy or concerned about something. Ayan. Or be troubled. So, feel uneasy or concerned about, then troubled. So, ito po yung tayo ay nag-aalala sa mga bagay-bagay na hindi tayo mapakali. Ayan. Nagwo-worry tayo sa maraming bagay. At tayo po ay nababahala. So, minsan po kasi, hindi po maiaalis sa atin na tayo ay mag-worry. Lalo na sa maraming bagay.
Ayan. So, ilan lang po ito sa mga bagay na minsan, yung kalimitan natin na tayo ay nagwo-worry. Ayan. So, unang-una po is yung bills. Ayan, di po ba? Yung ating pong mga bayarin. Lalo na po kapag dumarating ang katapusan, dyan na po dumarating yung ating pag-alala. Kasi iniisip natin na paano natin mababayaran ng ating mga bills. Ayan. Di po ba worried ka kung saan mo kukunin ang ipambabayad mo sa mga bayarin na meron ka? Di po ba? Nandyan na yung kuryente. Ayan. Welcome home sa Kuya Purify. Andyan na yung bills natin sa kuryente, sa telepono, upa ng bahay, yung loan, car loan, at mga amortization na dapat nating bayaran. Yung inyong TFC or yung cable TV at marami pa pong iba. So, nandiyan na po, dumarating na po yung pag-alala natin o yung worry natin pag dumarating na yung mga bills natin, di po ba? Kasi iniisip natin saan tayo kukuha ng ating ibang babayad. So, nandiyan na po yung dumarating yung tayo nagwo-worry. Hindi lang po yan. Nagwo-worry din tayo kapag wala tayong money. Ayan, wala tayong pera. Money is the cause of the solution to life's most unnecessary problems. Aminin po natin or hindi, ang pera po ang solusyon sa problema natin. Hindi man sa lahat, pero ang pera po ay sadyang napaka-importante sa ating buhay. Kailangan natin ng pagkain. So, paano tayo makakakain kung wala tayong pambili ng pera? Di po ba? So, ano pa po? Damit, di po ba? Paano mo pagsusuot ng damit kung wala tayong pera? Wala tayong pambili ng damit, di po ba? Cellphone, ayan, tirahan, at mga bagay-bagay or material na bagay na kailangan po natin ng pera. So, kapag ala kang pera, andun yung pag-alala mo. Pag-alala ka na hindi ka mapakali na iniisip mo kung saan ka kukuha ng pera. Di po ba? Ayan. So, hindi lang po yun. So, nandyan din yung past. Yung ating nakaraan na tayo ay nasaktan minsan. Kasi po kapag po tayo ay nasaktan, parang natatakot na tayo na sumubok ulit. Marami po sa atin na kapag nasaktan, lalo na sa pag-ibig, ayan, di po ba, ay natatakot. Di po ba? Natatakot na masaktan. Takot na sumubok ulit na magmahal dahil sa nakaraan na kanyang naranasan. Kasi po minsan po, ito po yung tayo ay nag-aalala na maulit muli yung nangyari sa atin na nakalipas. Di po ba? So, pinag-aalala po natin yung nag-aalala po tayo, nagwo-worry tayo na baka ulit maulit yung nangyari sa atin. So, ano pa po yun? Haters, ayan. Kasi po, nag-aalala tayo na kapag alam natin or may narinig tayo na sinabi sa atin na hindi maganda ng ibang tao, minsan po, inaalala natin kung ano ang tingin nila sa atin. So, ano pa po? Andyan po yung work. Ayan. Trabaho. Andyan po yung tayo ay nag-aalala sa ating trabaho. Kung saan tayo kapag tayo nawalan ng trabaho. Ano yung mangyayari sa atin? Di po ba? Ano yung isusuporta natin sa sarili natin, sa pamilya natin, na ito yung nagiging source ng ating income. Na pangsuporta sa pamilya natin, pangsuporta sa ating mga pangangailangan. So, ano pa po? Ayan, aging. Ayan. Nag-aalala na po tayo kapag tayo nagkakaedad na. Ayan, nag-aalala. Nandun yung iniisip na tayo ay tumatanda na. So, aminin na po natin at sa hindi, darating po ang taon na daragdagan po ang ating edad. Ayan. Ano pa po? Yung po yung death. Ayan, ano kamatayan. Natatakot po tayo na mamatay. Ayan. And number 8 po is what people think. Ayan. Nagwo-worry pa tayo kung ano yung sasabihin ng iba sa atin o kung ano yung tingin nila sa atin. So, minsan po, nagwo-worry tayo, iniisip natin kung ano bang iniisip nila para sa atin na hindi maganda. Ano pa po? Mistakes. Ayan. Worry po tayo kapag po tayo ay nagkakamali. Andun po yung hindi tayo mapakali dahil sa ating pagkakamali, na natatakot tayo na tayo magkamali muli. Di po ba? Andun po yung cellphone. Ayan. Di po ba? Worry ka dahil wala kang cellphone. Dahil ang iba meron. Ikaw wala ka. Worried ka dahil baka mamaya
may tumatawag na sa'yo, hindi mo pala alam. O worried ka kapag wala kang load, hindi po ba? Dahil hindi ka makakatawag o hindi ka makaka-text. At worried ka kapag ang ka-text mo ay hindi nag-reply sa'yo. Ayan. So, hindi lang po yan. Diba? The small stuff. Ayan. Minsan po, sa mga maliliit na bagay na hindi naman dapat nating ika-worry, pero nag-aalala tayo. So, nandun po yun. Yan po yung mga bagay-bagay na tayo ay nagwo-worry. Di po ba? Minsan po, hindi natin maialis sa ating buhay na tayo ay mag-alala o mag-worry sa ating buhay. Pero ano po ang sabi ng Panginoon? Sabi niya po sa Matthew chapter 6 verse 25 to 26, ano po ang sabi niya? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Di po ba? Kung ano baga ang inyong kakainin o ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga higit ang buhay kaysa sa pagkain, at ang katawan kaysa sa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila naghahasik, ni nagsisigaspas, ni nangangatipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan, hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila. So makikita po natin, ano po ang sabi ng Panginoon? Huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano ang ating kakainin o kung ano yung ating iinumin, kahit sa inyong katawan. So nandun po yung pangako ng Panginoon na huwag tayong mag-alala, huwag tayong mabalisa. Di po ba sabi niya ang ibon sa langit, hindi sila nangangahagsik o nagsisigaspas. So hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. How much more po tayo, di po ba? How much more po tayo na tayo anak ng Diyos, di po ba? Sa sobrang pagmamahal sa atin, kasi po sinasabi natin na mahal natin, nandun po yung lahat ay ibibigay po natin. Gagawin na natin lahat para sa ating minamahal. Kaya po ang Panginoon, kahit kailan, hindi niya hahayaan na tayo ay mag-aalala o magwo-worry dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon at hindi niya po hahayaan na tayo ay mapahamak. Paano mo po natin maaalis ang ating pag-alala o yung ating pagkabalisa o yung ating mga worries? May tatlong bagay po na nais pong pagtuunan natin ng pansin. Ayan po. Number one po is seek to glorify God. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, therefore whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Sabi niya po, kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakalwalhati ng ating Diyos. Kailangan po natin na kahit anuman ang ating gagawin, kailangan ito po ay nakapagbibigay kalwalhatian sa Panginoon. Kahit ikaw man ay kumain or uminom, kaya nga po ba, diba, tayo bago tayo kumain, nagpe-pray po tayo, tanda po ng ating pasasalamat sa Panginoon sa mga biyayang kanyang pinagkaloob sa atin. Dahil meron tayong makakain, then after nun, di po ba, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Hindi lang po sa pagkain, anuman ang sabi niya dyan, whatever you do, anuman ang ating ginagawa, gawin ninyo sa lahat. Gawin natin sa ikakalwalhati ng Diyos. Gawin po natin ang mga bagay-bagay na nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Kahit ano man yan, isipin po natin na ito ba'y nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Kaya nga po ba, ini-encourage namin kayo na umawit sa Panginoon. Meron po tayong marathon gospel singing contest dito, di po ba? Na kung saan tayo ay aawit sa Panginoon upang makapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Dahil ang Panginoon po'y nalulugod kapag tayo nagbibigay ng awitin sa Kanya. Yung ating siyang hinaharana, yung ating siyang binibigyan ng atensyon at kinakantahan, ito po'y nakapagbibigay ng papuri at kaluwalhatian sa Kanya. Sabihin po natin, meron po tayong mga talents, di po ba? Bakit di po natin, meron tayong talent sa pagkanta. So, kumanta po tayo at umawit po sa Panginoon dahil ito po yung nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Ano pa po? Di po ba? Ang sabi niya, pagbibigay ng testimony o pagpapatunay kung paano kumilos ang Panginoon sa ating buhay. I-share po natin dahil po yung ating naranasan. Ayan. Naranasan. Malay natin yung ating mga kapatid ay dumaranas din ng mga ganyang bagay
na ating pinagdaanan. So tayo po ay nakapagbibigay ng encouragement sa kanila at naitataas natin ang kalwalatian ng Panginoon sa pagbibigay po tayo ng kalwalatian sa Panginoon. So, yung karanasan po natin na yung tayo ay nagte-testimony, di po ba? Pinakikita natin kung paano yung kadakilaan ng Panginoon sa ating buhay, kung paano siya kumilos sa ating buhay. Malay po natin yung iba nating kapatid na kung ano yung naranasan natin. Yun pala yung pinagdadaanan nila. So nakikita po, na-encourage nila sa atin na nung kumapit tayo sa Panginoon, ganito yung nangyari sa akin. Di po ba? Hindi lang po yun. Pray for one another. Kaya nga po, na kung meron po tayong prayer request, di po ba? Sinasabi po namin na kung kayo po ay may prayer request, huwag po kayong mahiya. Na i-PM po yung mga admin or i-post nyo po sa board. Para po maipanalangin natin. Di po ba? Ayan. So, meron po tayong prayer intercessory night. Every Friday po yan, 7 p.m. Saudi time, 12 midnight po ng Pilipinas time. So, sama-sama po tayong mananalangin. Di po ba? At idulog po natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga kahilingan, pasasalamat, papurit, pagsamba sa Kanya. So, hindi lang po yon, pagbibigay ng insight o pag-i-encourage sa bawat isa. Andito po tayo sa room ng One Way Jesus para po magpalakasan sa isa't isa. Kung tayo nang hihina, palakasin natin ang ating mga kapatid na nang hihina. Huwag po tayong mahiya na tayo umapak sa busy. Kung ating gagawin ay makapagbibigay ng kalwalatian sa Kanya, huwag po tayong mahiya. Ano po ang sabi niya po sa 2 Timothy chapter 1 verse 8? Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor for me his prisoner, but share with me the sufferings for the gospel according to the power of God. Kaya nga huwag kayong mahiya sa patotoo patungkol sa ating Panginoon, ni sa akin na isang bilanggo, subalit dahil sa Ebanghelyo, makibahagi kang kasama ko sa kahirapan ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Di po ba? Huwag po natin i-declare po natin, huwag po tayong mahiya. Ano pa ba ang sabi niya sa Mark chapter 8 verse 38? For whosoever is ashamed of me and my words in his adulterous and sinful generation, of him the Son of Man also will be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. Ito ay sapagkat ang sino mang magkakahiya sa akin at sa aking salita sa harapan ng lahing ito'y pangangalo niya at makasalanan ay kahihiya rin ng anak ng tao pagdating niya sa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. So huwag po tayong mahiya. Kung ito po ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, huwag po nating ikahiya. Ano pa po? Number 2 po, seek the guidance of the King. Ayan, Lord Jesus Christ. Life is full of decision and we want to make the right choices. Those that glorify God and beneath us for others. We need the Lord's guidance. Ang ating pong buhay ay puno-puno ng magiging desisyon natin sa ating buhay. And of course po, every one of us ay kailangan yung choice natin ay tama. Ito po ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon at the same time tayo ay makikinabang at ang mga ibang tao. Pero paano po natin niya magagawa? Kailangan po natin ng paggabay ng Panginoon. The following 7 words will help us for seeking His direction. Number 1 po is cleansing. We need to ask God, is anything in my life hindering me from hearing what you are saying? Cleansing comes by confession. Sabi niya po sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at tuwid na nagpapatawad at naglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan. Kailangan po natin na humingi ng tawad sa Panginoon. Sa lahat ng ating mga kasalanan, nalinisin tayo. Kailangan po nating humingi ng kapatawaran sa Panginoon sa mga bagay na ating nagawa. Aminin po natin ang ating pagkakamali dahil gaano man kalaki ang ating kasalanan. Magnanakaw ka man, drug addict ka man, mamatay tao ka man, at kung ano man na naging kasalanan mo, ipahayag po natin at ihingi po natin ng tawad sa Panginoon. Dahil ano po ang sabi ng Panginoon? Ihayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na nagpapatawad at naglilinis sa lahat ng ating kalikuan.
Ganun po kabuti ang ating Diyos na kahit gaano kabigat ang ating kasalanan, tayo ay kanyang patatawarin. Kailangan lang po tayo na humingi po ng tawad sa ating mga pagkakamali at tayo po ay kanyang patatawarin. Number 2 po is surrendering. We submit God whatever God instruct us to do. Sometimes we find difficult to move ahead because we want to know step 2 before we complete step of one's God's will. However, we must surrender ourselves to His timing and guidance. Obeying the will of God is both humbling and uplifting experience. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 6, kaya nga magpakumbaba kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Diyos upang kayo ay kanyang itaas sa takdang panahon. Kailangan po na tayo ay magpasubmit sa Panginoon. Yeah, welcome home po sa mga bagong pasok. Kailangan po na tayo po ay magpasubmit sa Panginoon whatever God instructed us to do. Mahirap po na magpasakop, pero paano po natin magagawa ang isang bagay kung hindi tayo mag-step forward at magpasakop sa Panginoon? Kailangan po nating isurrender sa Panginoon ang lahat-lahat. Kapag po tayo ay susunod sa kalooban ng Panginoon, kailangan po nating magpakumbaba. At ano po ang kanyang sinabi? Kayo ay kanya itataas sa takdang panahon. Kaya nga po, the more nagpapakumbaba tayo, mas lalo tayong itataas. Number 3 po is asking. Ayan. Makikita po natin sa James chapter 4 verse 2. Sabi niya, you do not have because you do not ask. God promised that we when ask according to His will, He hear us. And when we know that He hears us, we know He will answer. Even though the answer may come over a long period of time. Sabi niya po sa James chapter 4 verse 2, may masidi kayong paghahangad, ngunit hindi kayo nagkaroon. Kayo ay pumapatay at nag-iimbot, ngunit hindi kayo nagkamit. Kayo ay nag-aaway-away at naglalaban-laban, hindi kayo nagkakaroon dahil hindi kayo humihingi. Humingi po tayo sa Panginoon at kanya tayong pagbibigyan. Ang pangako po ng Panginoon ay ipagkakaloob niya po kung ito ay kanyang kalooban para sa atin. Naririnig po ng Panginoon ang bawat hiling at bawat daing natin sa Kanya at alam po natin na tutugunin ng Panginoon ang bawat daing at hiling natin sa Kanya. Ano po ang sabi niya sa 1 John chapter 5, 14 verse 15? Mayroon tayong katiyakan sa pagharap sa Kanya. Ito ay kapanatagan sa tuwing hihingi tayo ng anumang bagay ayon sa kanyang kalooban. Dinirinig niya ito. Yamang alam nating dinirinig niya tayo sa anumang hingin natin, alam din nating matatamo natin ang kahilingan na hiningi sa kanya. So kung tayo po ay hihiling sa Panginoon, ano man po yung ating kahilingan sa Panginoon, hindi pa po nasasambit ng ating bibig. Alam na po ng Panginoon kung ano ang laman ng ating puso. Pero kailangan po nating hingin sa Panginoon. Dahil kapag inas po natin sa Panginoon yan na meron po tayong paniniwala at pananampalataya, 100% po, tutugunin po ng Panginoon ang ating mga panalangin. Dahil ano po ang kanyang pangako? Yamang alam nating dinirinig niya tayo sa anumang hingin natin. Alam din nating matatamo natin ang kahilingan na hiningi sa Kanya. Di po ba? So may katiyakan po tayo dahil naririnig po ng Panginoon ang bawat hiling natin. Kapag po tayo ay nanghingi sa Panginoon, ang tugon po ng Panginoon sa atin ay laging sa ating ikakabuti. Una po niya sasabihin kung oo, kung ito ay nais niya, ipagkakalob sa atin ng Panginoon, at hindi kung alam niyang ito ay makakasama para sa atin. At kuminsan po sabi niya, wait lang, maghintay ka. Pag sinabi niya na maghintay ka, ibig sabihin po ang Panginoon, wait lang, He prepares something better para sa iyo. Huwag po tayong mainip. Kasi po piniprepare po ng Panginoon yung much better para sa atin. Sabi niya po sa Isaiah chapter 4 verse 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay nangababagong lakas. Sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi na nga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi nanghihina. So, God prepare us for something better, yung makakabuti po para sa atin.
Ayan. So, ano pa po? Meditating. Ayan. God promises that His Word will be light to our path. So, the more we think about His Word, He clearer our path will become. Sabi niya po sa Psalms 119 verse 105, ang salita mo'y iliwan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Meditate po natin ang pangako ng Panginoon na ang kanyang salita ay ang ating ilaw sa ating landas. Marami pong pangako ang Panginoon, sa sobrang dami ng kanyang pangako. Dapat po nating pagtiwalaan ang kanyang pangako dahil ito po'y totoo. Ang pangako ng Panginoon po'y kailanman hindi napapako. Tao po kasi kapag nangako, napapako po yan. Kapag ikaw po ay pinangakuan ng tao, napapako po yan. Pero po, kahit minsan, ang Panginoon po, pag siya po'y nangako, 100% po totoo. Dahil kahit kailan po, wala po siyang pangako na hindi niya tinupad. Ano pa po? Ano pa ang sabi? Believing. Ayan. In Mark Gospel, we learn that when we ask, we must believe He's going to give what was we are requested. Therefore, trust that He will show you what to do. Sabi po niya po sa Mark 11 verse 22 to 24, sumagot si Jesus sa kanila, manampalataya kayo sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang sinong mang magsabi sa bundok na ito, umalis ka at maihagis sa dagat, ay kakamtan niya yon. Ito ay kung hindi siya mag-aalinlangan sa kanyang puso, sa halip ay manalig at tumupad sa kanyang sinabi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, anumang mga bagay ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayo at inyong makakamtan at ito'y mapapasa inyo. So, dyan po sinasabi po, maniwala tayo, di po ba? Maniwala po tayo na huwag tayong mag-alinlangan. Dapat po paniwalaan natin ng buong puso at manampalataya tayo sa Panginoon. Huwag po tayong mag-alinlangan sa Kanya at ipagkaloob natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Maniwala po tayo ng buong puso kung tayo po ay magdadoubt sa Panginoon kahit kailan po. Hindi niya ipagkakaloob ang mga bagay na hinihiling natin sa Kanya. Kasi uno pa lang, hindi na tayo nagtitiwala sa Kanya. Maniwala po tayo ng buong puso at ang lahat ng bagay na iyan ay Kanyang ipagkakaloob. Ano po yung sinabi pa niya? Waiting. God promises that He act in our behalf when we wait for Him. If we run ahead of Him and try to fix things on our own or manipulate circumstances, we will most certainly be disappointed. However, if we wait on the Lord, then we, our sovereign, divine, omnipotent, God will act to our behalf. It's our choice. Sabi po niya po sa Isaiah 64 verse 4, sapagkat hindi narinig ng mga tao mula nung una o naulinigan man ang pakinig o ang mata ay nakikita man ng Diyos liban sa inyo na ginagawa niyang kabuti ay maghintay sa Kanya. Kailangan po nating maghintay sa Panginoon. Fix lang po natin sa Panginoon ang ating atensyon. Huwag tayong patalo sa mga circumstances na ating nararanasan. Kasi po kung tayo padadaig tayo sa mga yan, tayo po yung talunan. Disappointed tayo, pero if we wait the Lord na may kabutihan na naghihintay sa atin. Mapalad po yung mga taong matiisin. Kasi kung ikaw'y maigsi ang iyong pasensya, ay wala pong mangyayari. Para tulad lang po yan ng isang bus, di po ba? Na kailangan nating hintayin. Dahil kapag hindi mo inintay, hindi ka makakasakay. Di po ba? So, kailangan po natin pasensya sa paghihintay. Wait lang tayo. Huwag tayong mag-apura. Sabi nga niyo, kung wala kang tiyaga, walang nilaga. Di po ba? Kaya focus lang po tayo sa Panginoon. And number 7 po is receiving. Ayan. When we obediently seek the will of God, we can be sure that He'll hear us and give us the wisdom we need to make the right choices. And once we know His will, we have a responsibility to embrace His direction and obey Him completely. Sabi niya po sa Matthew chapter 7 verse 8, humingi kayo at ito'y ibibigay sa inyo. Maghanap kayo at kayo makakasumpong kayo. Kumatok kayo at ito ay pagbubuksan sa inyo. Ito ay sapagkat ang bawat isang humihingi at tumatanggap, siya na naghahanap ay nakakasumpong at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Humingi po tayo at tayo pagbibigyan. So kapag hiningi po tayo sa Panginoon, ipagkakaloob niya po ito. Sabi niya po sa James chapter 1 verse 5, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan,
Humingi siya sa Diyos at iyon ay ibibigay sa kanya. Ang Diyos ay nagbigay ng masagana sa lahat at hindi nagagalit. Kapag po tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, nararamdaman po natin yung kanyang pagpapala sa atin. At siya po ang nagbibigay sa atin ng knowledge and wisdom to make the right choice maging sa ating mga desisyon. Ipagkakaloob po niya yung knowledge and wisdom na nakakabuti para sa atin. Kailangan po tayong sumunod sa kanya ng buong buo. Tanggapin po natin ang kanyang kautusan at tayo sumunod sa kanya. Kapag po nahanap natin ang kalooban ng Panginoon, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan at confidence in knowing that you are making choices based on God's guidance. So, kailangan po na magpasakop tayo sa Panginoon at makakamtan po natin. Di po ba? And number 3 po is allowing God full control in our lives. Every day you have to decide who's going to be control of your life. You or God. The choice is the battle. There are things in your life that you want to control. You want to make your own rules. Sa bawat araw po ng ating buhay, tayo po yung nagdi-decide kung sino yung magkokontrol sa ating buhay. Tayo ba or yung Panginoon? Marami po tayong worriness. Marami tayong struggles, problem, stress, at marami pa pong iba. Kung bakit po tayo nagwo-worry, kung bakit tayo stress, kung bakit tayo natatakot, the number 1 reason po ay dahil conflict tayo sa Panginoon. Tayo po ang nagkokontrol sa ating buhay. Bakit hindi natin hayaan ng Panginoon ang magkontrol sa ating buhay? Kung sa ating pong sariling kaparaanan, alam po natin na kapag wala tayo sa presensya ng Panginoon, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa ating buhay? So makikita po natin, naririnig po natin yung mga testimonies ng mga kapatid natin na sila po yung nagpapatunay kung paano kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay. Nakita po natin yung tinestimony nila nung malayo sila sa Panginoon. Ano mo nangyari sa buhay nila? Di po ba? Hindi maganda. So, nakikita po doon na kapag malayo ka sa presensya ng Panginoon, pag malayo ka sa Panginoon, ang buhay mo ay hindi maganda. Pero kung ikaw ay nasa direksyon at ikaw ay sumusunod at ikaw ay lumalakad ng naaayon sa kalooban ng Panginoon, yung guidance po ng Panginoon nasa atin. Di po ba? Ano po yung naranasan nila? Naranasan nila ang pagpapala ng Panginoon. Sabi po sa Psalms 37 verse 3 to 5, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Di po ba? Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahang ka sa lupain at gawin mong humain sa kanyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa iyong puso. Ihahabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin sa Kanya at sa Kanyang kapangyarihan. Magtiwala po tayo sa Panginoon at gumawa po tayo ng magbuti. Magpaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nais at ng desire ng iyong puso. Kung ano po ang desire ng ating puso, ipagkakaloob po yan ng Panginoon. Sa bawat araw po natin sa buhay, one day at a time, enjoying one moment at a time, accepting hardship is a pathway to peace, taking Jesus did this simple word. Di po ba sapat ang kanyang ginawa para sa atin? Para hayaan natin na siya yung mag-control sa ating buhay. Kahit kailan, hindi po ninais ng Panginoon na tayo mapahamak, na tayo kanyang pabayaan. Kung hindi ang nais ng Panginoon na tayo ay magpasakop sa Kanya. Dahil kapag tayo nagpapasakop sa Panginoon, doon po natin mararanasan ang pagpapala ng Panginoon. Hayaan po natin na siya po yung mag-control sa ating buhay, sa ating finances, sa ating trabaho, sa ating relasyon. Hayaan po natin na ang Panginoon ang manguna sa atin, sa anumang bagay sa ating buhay. Alaw po natin ang Panginoon ang mag-control sa ating buhay. Hayaan po natin na siya yung kumilos sa ating buhay. Dahil kapag po siya yung nangunguna sa ating buhay, hindi po natin pagsisihan na tayo ay nagpasakop sa Kanya. Ano po ang sabi niya sa Psalms chapter 3 verse 5 to 6?
I lay down and slept. I walked, for the Lord sustained me. I will not be afraid of 10,000s of people who have set themselves against me all around. Ako'y nahiga at natulog. Ako'y nagising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Ako'y hindi matatakot sa 10,000 bayan na nagsihanda laban sa aking buong palibot. There is power when you surrender to God the everything that you've been trying to take control from Him. So makikita po natin dyan yung pangako ng Panginoon na kahit sa ating pagtulog at sa ating paggising tayo kanyang inaalalayan, tayo kanyang binabantayan. So meron po tayong security guard na nagbabantay sa atin 24 hours, 7 days a week at 365 days sa buong isang taon. Ganun po tayo kaswerte na nagbebantay sa atin. Kung yung may mga milyonaryo nga, di po ba? Ay kayo may security guard sila. Di po ba? Tayo rin po ay meron din tayong security guard. Yan po yung ating Panginoon, di po ba? Sosyalin tayo, di ba? King of all kings, hari ng mga hari ang ating security guard. Kaiba tayo, di ba? Ano pa po? Siya po yung nagpro-provide ng ating pangangailangan. Dahil ang kanyang biyaya ay sapat na kahit kailan ay hindi nagkulang. Kahit kailan po, hindi nagkulang ang Panginoon sa atin. Biyaya niya ay sapat sa pangangailangan ng lahat. Sa mga problema natin, hayaan po natin na ang Panginoon ang magkontrol. Ibigay natin sa Panginoon ano man yung kabigatan natin, maging sa relasyon natin, maging sa asawa mo, sa anak mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend nyo, sa pinansyal, sa trabaho, or sa lahat ng ating kabigatan. Bakit hindi natin hayaan ng Panginoon ang magkontrol ng lahat-lahat sa atin? Ibigay natin sa Kanya. Ibigay natin sa Panginoon. Ano po ang sabi niya sa Matthew chapter 11 verse 28? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kayong mga napapagal at nabibigatan lubha, pumarito kayo sa akin at ibigyan ko kayo ng kapahingahan. So bakit po tayo mag-aalala? Wala tayong dapat alalahanin, wala tayong dapat ipag-worry, di po ba? Dahil hayaan natin ang Panginoon ang kumilos sa ating buhay. Hayaan natin na siya yung mag-control ng ating buhay. Dahil mararanasan natin ang buhay na tahimik, buhay na masaya, at pagpapala ng Panginoon ang ating mararanasan kung tayo'y pasasakop sa Panginoon. Di po ba? So dun po, mararanasan natin. So bakit kailangan nating mag-worry? Di po ba? So dapat wala tayong ikaw-worry dahil ang Panginoon ay laging nandyan at laging gumagabay sa atin. Nagbibigay ng proteksyon, nagbibigay ng pagmamahal, lahat-lahat na po ginagawa ng Panginoon para sa atin. Sana po anihin natin yung sarili natin, di po ba? Na huwag tayong mag-alala dahil ang Panginoon ang lahat ng tutugon sa lahat ng ating mga pag-aalinlangan. So, purihin po ang Panginoon at hayaan po natin na ang Panginoon ang mag-control sa ating buhay. Hayaan po natin na siya yung maging sentro ng ating buhay. Hayaan po natin na ang Panginoon ang siyang patuloy na magbigay sa atin ng kalakasan na nagmumula sa Kanya. So, purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin at marami pong salamat and I hope po na ang bawat isa sa atin ay natuto ngayong gabing ito. Sama-sama po tayong matututo at sama-sama po tayong tutulog sa Panginoon. Hayaan po natin na siya po yung maging sentro ng ating buhay. Na siya po yung mag-control sa ating buhay. Ngayon, so tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa iyong mga salita. Maraming salamat po Panginoon na nawa po Panginoon, ikaw Lord Panginoon na maging sentro ng aming buhay. Na ikaw Lord Panginoon na maging mag-control sa aming buhay. Alisin mo Lord Panginoon ang mga worriness na meron kami o God. Kundi kami Lord Panginoon titingin sa iyo na ikaw Lord Panginoon na aming titingnan. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin. Maraming salamat Panginoon sa pagmamahal mo, sa wagas mong pag-ibig sa bawat isa sa amin na kahit kailan Lord ka rin nandiyan ka para sa amin. Maraming salamat Panginoon sa iyong kadakilaan. Maraming salamat Panginoon dahil patuloy ko Lord Panginoon na nandyan para sa amin. Muli Lord Panginoon, aming nagpapasalamat sa iyo. Maraming pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-iingat. Sa lahat Lord God
ng mga bagay na ginagawa mo sa aming buhay at sa mga bagay na gagawin mo pa sa aming buhay. Maraming salamat. Sa iyo po namin binabalik ang mataas na papuri, pagsambat, pagwalhati sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and Amen. So, purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin at marami pong salamat sa inyong lahat. So, back po tayo kay Kuya Ken. Ayan. Kuya Ken, if you are ready, type G146. Ayan. So, purihin po ang Panginoon. Marami pong salamat. Mike is free.